Hello everyone. Still weekend today, last day of the weekend, Sunday afternoon. So, i-troubleshoot natin tong nakita natin na Yamaha Natural Sound Receiver model RS202. I-try natin kung ano magpa-power, guys. Power, then okay, nag-go off. Power for a while. Again, subukan natin sa remote. May kasamang remote to, guys, ha. Remote. Main power on. Then back to standby. Alright? So, yan ang problema niya, guys. Nitong Yamaha. With Bluetooth, guys, ha. May Bluetooth. Ibig sabihin, medyo I don't know what year model ito, guys. Pero bago to kasi medyo medyo advanced na, may Bluetooth na siya. So, we'll start troubleshooting this, guys, no? Kung ano yung problema niya, bakit siya back to standby. So, open natin, guys. Okay. So, titingnan natin kung anong kaya natin dito. Anong pwede nating gawin dito para ma-fix natin. Okay. Hindi pa siya na-open, guys, no? Bago pa talaga siya. Daming bolt. Okay. So, since nag-standby siya, guys, no? Check natin muna yung power supply. Then first, power supply. Next, check natin yung amplifier, no? So, yun dapat yung mga steps na una pwede nating gawin. Okay. Buksan. Alright, sus, sobra pang malinis, guys, no? Talagang wala pang alikabok. Sus, brand new, looks brand new. Simple lang ang circuit, no? Basic masyado yung circuit niya. Kasi advanced na nga to, no? Hindi na, wala na masyadong maraming mga wirings at saka yung board, dahil basta sigurado ito mayroon na itong mga surface mounted sa double sided ang board nito, no? Sa tingin ko lang, kasi yan, may ribbon wire na siya dito. So ibig sabihin ito lang yung pyesa niya sa taas. Ibig sabihin may mga pyesa pa ito sa likod, no? Na surface mounted. So titingnan natin, okay? Baliktarin natin yung board. So, pero dito, the way I analyze, no? Nag-protect, ibig sabihin nag-protect ito, guys. Pag ganito, back to standby, ibig sabihin nagpo-protect siya. So, it's either may problema sa
amplifier. Ito yung amplifier niya. Simple lang din yung amplifier niya, no? It's a transistorized. 4 na transistor. It's a 2 channel. This one because mayroon siya dito sa harap na speaker A and B. So, ilang watts itong amplifier niya. Titingnan natin kung anong number. Wait. Okay. So, we're here. We're back. Titingnan natin yung... Alam mo, pag tumatanda ka na, siyempre, kailangan mo na ng mga ganito. Yung mga magnifying glass para... Ang number niya is Toshiba C5198. 5198. Pareho, no? Same numbers. 5198. Itong 4 na transistor. So, NPN, I'm very sure these are NPN transistors. Power transistor, no? So, titingnan natin. Pwede naman natin siya. Unplug muna natin. Then check natin, pwede naman partial natin i-check yung power transistors kung may short. Kahit dito sa board naka-connect pa siya sa board, pwede man yan, ha? Malalaman natin kung may short. Nakita niyo yung tester, yung reading ng tester natin. Okay, yan. So, and so naka-rinse lang tayo sa times 1. So kasi kung may short ito guys, kahit naka times 1 tayo, no, calibrate natin yung meter natin. Times 1 tayo, pag chinek natin itong mga leads ng transistor, so halos magsi-zero yan kahit saan natin i-connect yung test probe natin dito sa transistor. Pero so far wala naman siya, hindi naman siya nag-indicate as shorted, no? May mga reading siya pero that's normal. Okay, so wala dito sa power transistor ang problema. Titingnan natin sa ito yung standby. Ito, tatanggalin muna natin itong tali dito. Itong plastic tie. Ito. So, hindi pa talaga to nabuksan guys, no? Bago. Sa tingin ko bago pa. So, alam mo naman dito pag nasira na, hindi na nila yan ayusin. Tatapon na nila, bili sila ng bago, no? They can afford to buy a new one, another one, instead of bringing this to technician or shop. Then simple lang din yung power supply niya, no? Ito split supply. Simple lang, hindi multiple output. Mayroon siya dito. Ito supply low voltage, so standby, no?
si 5 volts or 3.3 volts. So pero ito yung main output niya for for the amplifier, the main board. Okay, I don't know how many volts this one. Sigurado may supply to, no? May supply to, hindi to basta-basta bibigay. Ang problema dito, ito maliit na transformer, no? Another power supply ito na low voltage. So ito yung standby, no? Galing dito sa malaking transformer. Ito another supply, ito low voltage supply para dito rin sa main board, no? So check natin to, kasi sa tingin ko ang bumibigay na relay is ito yung naga-click, no? Plug ko. Ito, i-plug natin. Then, i-power natin siya, guys. See, power ko. Pakinggan nyo, may mayroong click dito sa relay. Yan. Tapos, mag-off. Yan. Or, pwede rin ito, hindi natin makuha kung ito ba yung tumutunog or itong tatlong relay dito sa speaker. Ito yung speaker relay din siya, no? Pag nagkaroon kasi ng shortage dito sa amplifier, para ma-protect yung speaker, no? Ito yung bibigay ito. Mag-open tong relay dito. For protection nitong tatlong relays dito, no? Ito yung sa supply. Ito yung output relays. Okay? So, hindi lang natin klaro kung saan ang nag-click. Kasi, hindi natin ulit. Tingnan natin kung saan banda. Ito yung nag-click. Parang ito lang siya, no? Hindi itong tatlo. Parang ito. Yung sa power supply. So, we'll see. Baliktarin natin yung board. Then, mag-voltage checking tayo. Okay? Maganda nito, simple lang. Simple yung circuit, na parang simple tingnan. Pero tingnan natin sa other side. Kung double-sided ito, so marami pang mga maliliit na part surface mounted sa likod, sa other side, no? Ito yung mga malalaking parts lang dito na side. Sabihin natin top side, no? Yung bottom, titingnan natin. Okay. Baliktarin natin to. Okay. Pa. Good. Okay. Daming bolt na maliliit sa likod. Bago pa talaga siya, guys. Wala pa siyang alikabok, no?
latest model to. Hindi ko lang natingnan yung year model niya, pero medyo bago na talaga kasi may Bluetooth na. Okay guys, ito na. Bukan natin. Uy, talagang lahat. Ito ang medyo hindi maganda sa mga new model, no? Kita mo bagong-bago pa, bumigay na. Pero samantala yung mga ibang napulot natin na lumang-luma na, no? Na daming wirings, no? Ilang board nasa gilid, nasa taas, nasa ilalim. Pero okay pa, wala pang sira, no? 100% gumagana. Ito bagong-bago. Naga-standby na, no? Standby na siya. So, yan, kita nyo, yan. Mayroon na siyang maliliit na pyesa dito sa likod. Kaya, lumiit na yung board, maliit na yung board. Dahil mayroon na siyang mga surface mounted, double-sided na yung board niya. Ito yung one. Ito ngayon medyo mas mahirap siya i-troubleshoot kumpara doon sa mga dati natin na mga pinakita sa inyo ng mga amplifier na mga old model. Ito kasi, yan, kita nyo, may mga maliliit na mga chips dito. Dami na, no? Yan, so i-troubleshoot natin, subukan natin. Pero another way para muna natin, disconnect muna natin itong mga power transistor, no? Subukan natin uli. Check natin uli. Ito. Tingnan nyo sa tester natin. Ito yung tester natin, no? Okay. For sure, this is the base. In PN to eh. Sigurado ko yung mga C in PN. No? Usually mga C in PN. C, D in PN yun. Mga A and B, PNP. So, this is C. So, this is base. So, halos pareho ang reading ng base to emitter, base collector. Then for sure the center leg is that's the collector. If this is the base, so this is the collector and this is the emitter. So check natin emitter collector, wala siyang, ito normal lang to na reading yung mga ganito, no? Normal lang to na reading. Kasi sa isa ganun din eh, pare-pareho sila ng reading. Yan. Teka, ito parang iba yung reading nito. Medyo mababa ang reading kumpara ito sa isa. Pero makompare natin. Ito kasi dito, ang reading niya sa first transistor is nasa 40 ohms. Pero, collector emitter. Pero dito sa kabila, same collector emitter nasa around 18 ohms lang. So 40, 18 ohms. Pero tingnan natin doon sa kabilang channel. Sa other channel, itong dalawa dito. Base collector, base emitter, okay, pareho lang. Then collector emitter. Pag nagpareho ang reading nito, yan, nakita nyo itong parang first transistor ito sa second channel is pareho lang, nasa kanina 40 yung isa, ito mga nasa 32. Pero dito sa kabila, kanina mga 18 ohms to dito. May problema. Teka.
Hindi, pareho lang. So parang sa first impression ko, first analyze ko is walang problema ang transistor, pero to make it sure, i-ano natin, tanggalin natin guys para sigurado, no, kasi naka-connected pa siya sa board. Para sigurado, i-ano natin, tanggalin natin yung mga legs na din, i-test natin ulit. Okay, yan ang sigurado na painitin muna natin yung soldering iron natin. Cut to turn on lang. Okay, then after that, astig to ito parang mayroong round ball dito na connection, pero ano to na ground, ito parang connection ng mga ground, no, pero yan nakita nyo, yan parang star na bronze lang siya, ito. Yan. So, ito dito sa board, nakita nyo yan. Nakapabilog siya, no? So, pero ground lang lahat yan. Tingnan natin, ground lang lahat yan, connected to ground lahat yan. Parang center point, no? Or pinaka ano ng ground, sa ground to lahat. Ito negative side, hindi naman sa ground. Hindi siya sa ground. Ano ba itong mga connection to? Ano naman? Hindi pala siya connected. Hindi connected siya. Sa ground siya. Common connection ito. Pero sana yung bridge rectifier niya. Ito yung bridge. Ito yung bridge diode, ito. Itong apat na connection legs na to, no? So check natin. Walang short sa supply, guys. Walang short sa supply. Yan. Ito yung negative, ito yung positive, ito yung negative. Reverse. Wala siya. Ito naman yung AC input kasi. AC ito, AC. Ito yung output DC. So, this is positive. This is negative. No? So, ito parang circle na to na isa lang ang connection. Hindi pala to negative. No? Pero common connection siya ng iba-ibang line. Ito. Pero hindi siya negative, guys. Kasi wala siya connection sa negative side ng supply. Okay. Yung capacitor naman, yung main filter, wala naman siyang short. Walang short. Okay naman siya. No? So, ito yung medyo mahirap. Baka may mga maliliit lang na piyesa dito. Okay, titingnan pa natin. Ano mo natin? Tanggalin muna natin tong power transistor niya. Okay. So, kailangan natin ng soldering pump, no? Again, guys, etong sabihin natin na video natin sa mga ganitong troubleshooting, guys. Para lang ito sa mga beginners,
Hindi na kailangan turuan yung mga master. Ito lang sa mga beginners lang to. Kagaya ko beginner, no? So, nagpa-practice lang. So, para ito sa mga beginners, no? Bago pa sa electronics. Kagaya ko mga beginner. So, i-disconnect natin tong para sigurado tayo. Then, anong next na step natin? I-power on natin na naka-disconnect ang power transistor or amplifier. Okay. Mga beginners, ganito lang pagtanggal ng solder. So, wag nyo masyadong tagalan pagdiin itong tip ng desoldering pump ninyo dito sa tip din ng soldering iron, or else madaling masunog yan, plastic, no? Kung mayroon kayong mga rubber na pwedeng pangdugtong dito na hindi basta nasusunog agad, maganda para tumagal itong tip ng desoldering pump natin or ninyo, no? So, yun. Kung magdiin kayo, wag nyong wag nyong itagal. Tanggalin nyo kaagad, like yan. Halimbawa, tunawin muna yung solder, then ipump ng napakabilis na oras para hindi mababad itong desoldering pump tip ninyo sa soldering iron, no? Yan. Sa mga beginners lang to, guys, beginners, yung mga master dyan, hindi kayo kasali dito. Yan. Beginners lang. Ano lang kami, gusto lang kami matuto sa electronics, guys, Kaya, pasensyahan nyo na. Okay. This is electronic for idiots. Then, pag tagal nyo na ginagamit yung soldering pump ninyo, i-check, i-open nyo dito. Okay. Higpit nito, Hindi ma-open, sorry. Wala pala dito, guys, Beginners kasi, dito. Pero sira. Napakahigpit din. Okay, wag na. Kasi napupuno din dito ng LED sa loob. Kaya dapat ilinis mo rin. Minsan hindi na siya masyadong makahigop, no? Wala na siya masyadong parang power to pump the LED. Yan. Laki kasi ng solder niya kasi power transistor to, no? Para siguradong hindi siguro yung solder niya matanggal. Ayan na. So, pwede natin ganon. Yan. Pwede na siya mahiwalay dito sa contacts niya, no? Yan, kahit hindi na natin bunutin, pero natin para niya tayo magtanggal pa. Ganun na lang siya. I-move lang natin yung mapaa niya, ganyan. Yan. Yan. Okay. So, pwede na natin yan i-double check. Tester natin.
Kung hindi na siya magde-deflect. Okay. Kung sa contact, kung wala na. So, wala na. Ito, wala na. Yan. Yan, nakita nyo. Pag nagdikit, so ito, wala na. Wala na, hiwalay na siya sa contact. Wala siyang connection. Wala siyang connection. Ito dito, wala na. Wala na. Okay. Ayan, wala na, no? So, subukan natin siyang i-power on ulit. Na naka-disconnect na yung mga power transistors niya. Okay? Now, kailangan natin ng parang hindi siya ingatan nyo guys pag na ganito, mga beginners again. Dapat hindi siya sa chassis, ha? Tatay ng pang pang ito na lang guys, no? Ang plastic dito sa ilalim para sigurado tayong hindi dumikit sa chassis. Okay? Yan, ganyan. Ganyan. Okay? Sigurado yan. Wala naman yung ito. Plastic to diba? Wala to. Okay to. Okay, plastic. So, subukan natin i-power on. Ay, connect muna. Check muna natin itong supply, ha. Tingnan natin kung sakto ba output dito. Tingin ko walang problema dito, no? And, easy cord. Okay. So, i-plug in natin kung magpo-protect pa siya. Naka-disconnect na yung mga power transistor niya. Itong antenna, pwede naman natin to i-detach muna para hindi, baka mabalit to sa katagalan to, no? Itong niya, naka-ribbon wire connection lang kasi siya, yan. Pwede man natin to i-disconnect muna. Tanggalin natin to. Okay, tanggal natin. Ito, antenna niya. Antenna for EM and FM. This for EM and this for FM. Pero active antenna to kasi ayan, may mga pa siya, may mga components pa sa loob. Hindi lang basta contact.